Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na ilan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipino ginang sarili natin, at nawala na ugaling, kasi sa'y kasabi ng natin. Panahon na ng pagbabago, at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, Buhay natin ay gawing maaliwanag. Langit ang magandang bukas, subunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. ay gandang pagmasdan mga ginto ang Good morning, Bicol! Maray na aga po, Bicolandia. malalawak na sa At sa lahat ng 6 na probinsya ng ating rehiyon, welcome po sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. ay na mga kamay. Good morning po. Sabay-sabayan po kami hanggang alas 6 ng umaga. Sa Ito po sa ating programang Usapang Agrikultura. Actually, maganda yung pag-uusapan natin ngayon. So, tungkol ito sa pili and mushroom. Kaya sa mga mushroom lovers dyan, ako, pakatutukan nyo itong programang ito. Baka matuturitaan kung paano magtanim, di ba? At at the same time, itong pili, may kakaiba. Pag-uusapan natin dito sa pili.
Kasi hindi na lang pala siya, tawag dito, hindi na lang siya kinakain or pinapapak, kundi iniinom na din. Well, malalaman po natin yan maya-maya lamang. Kaya abangan po natin. Ano po? Bueno, napapakinggan din po tayo sa lahat ng ating himpilan ng Radyo Pilipinas sa Bicol Wide, sa Radyo Pilipinas Naga 549 kHz sa AM band, sa Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM, at pagindin dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay. Siyempre natin po tayo napapanood. Siyempre napapanood din po kami sa lahat ng ating Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay, Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac Catanduanes, at sa Facebook page din po ng Department of Agriculture Bicol. I-like and i-follow nyo po ang aming mga Facebook page, maging ang aming Facebook Live. At i-share nyo ito, no, sa ating mga farmers and mga mangingisda nang sa gayon madagdagan ng kanilang kaalaman tungkol sa kanilang or sa kanilang pagtatanim at kanilang hanap buhay. Ano po? Oo, sa mga kakagising lang, good morning. Bangon na. Huwag na tayong tamarin. Although nakakatamad yung ating panahon, ano, medyo inuulan tayo. But still, life is basta tuloy-tuloy. Ayun ako. Anyways, dahil nga maulan ng panahon, alamin na natin ang lagay ng ating panahon mula sa ating adaptation and mitigation. Ay, wait lang, pero bago yan, pagbibigay muna ng pagbati yung ating mga kasamahan. Ako, inaantay pala ako nito. Sorry na po. Ito si Chris Novella ng Radyo Pilipinas Naga. Good morning, Sir Chris. Mga ka-agri, tutok na sa panibagong episode ng programang Usapang Agrikultura. Ito po si Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga. Bumabati po ng isang magandang umaga. Ayun, thank you so much, Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga. And good morning din po sa mga kasama natin dyan sa Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. Salamat po sa pagsama sa atin. At ito na nga, alamin na natin ang lagay ng ating panahon kasi pagpunta ko rito, naku, ang lakas ng ulan dito sa Albay. Oo, parang kaming mga basang sisiw. Alamin na natin ang lagay ng panahon para sa DMIA with Sir Brian Ora. Sir Brian, good morning po. Magandang mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Webes, November 28, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa ay makakaranas tayo na maulap na may kalat-kalat na may pagkulog at kidlat sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ang mahihinang pag-ulan na ito ay mainam sa pagtatanim at paghahanda ng mga lupang pagtataniman ng mga gulay, palay, mais at iba pa, lalo na sa mga rain-fed at sa may mga kataasang lugar. Subukan natin ang ibang tanim na may mataas na tolerance sa ulan katulad ng gabi, mais, sayote, talong, pipino, munggo at iba pang mga root crops. Gumamit rin ng mga submergence tolerant variety para sa palay tulad ng GSR2, GSR8, and GSR11 o ang tinatawag nating Green Super Rice. Ugaliing magpasiguro sa PCIC. Ito ay kaagapay na mga magsasaka at mga mangingisda upang hindi tuluyang malugi at mawala ng pag-asa ang ating mga kasaka. Patuloy na mag-monitor sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture's office at iba pang mga ahensya para sa mga iba't ibang programang pag-agrikultura tulad ng mga binhi, seedlings at mga agri-farm machineries. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Thank you so much, Sir Brian Oro, sa pagbigay ho sa atin ng update tungkol sa ating lagay ng panahon. So nabanggit nga ni Sir Brian Oro na merong mga panakanakang pag-ulan sa ating rehiyon, mga pagkulog at pagkidlat kaya sa ating mga kababayan na nasa mga bababang lugar o mga madalas bahain, mga nasa tabi ng ilog. Ako, bantayan natin yung level ng tubig, ano po. At the same time,
Mag-ingat po tayong lahat. And magdala, kung lalabas man tayo ng bahay, magdala ho tayo ng ating mga panangga sa ulan. Ano po? Bueno, pakilala ko na po ang ating panauhing pangdangal ngayong umagang pong ito. Siya po ang Superintendent ng Sorsogon Dairy Production and Technology Center, and siya rin po ang mushroom focal person ng Department of Agriculture. Siya po si Pedro Oliver. Sir Pedro, magandang umaga po. Good morning po sa lahat na nakikinig po sa radyong ito. And of course, good morning sa Bicolandia and good morning sa aming mga hepe sa Department of Agriculture, especially po ang aming Director, si Rodel Tornilla, ang aming mga dalawang Assistant Director, si Ma'am May and si Sir Putoy, and of course ang aming boss sa Research Division, si Ma'am Tin Campita, na nakikinig po sa ngayon. Good morning. Ang dami palang nakatutok sa atin ngayon, sir. Ano? Oo, so live tayo napapakinggan na Sir Pedro sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas sa Albay, Naga, and Viracatandoyanes. So Bicol-wide yung naabot natin. At live din tayo sa lahat ng ating social media accounts. Oo. So, sir, kamusta yung gising natin ngayong umagang ito, sir? Actually, gumising po ako 4 a.m. Napakaganda ng gising. So talagang pinaghandaan mo talaga, sir, no? Yung ating program po. Yes po. Pero therefore handa tayo, and at the same time mas maganda yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito kasi unahin muna natin tong sir, no, yung pili. Akala ko, sir, dati yung pili pinapapakla or kinakain lang, pero pwede na pala tong inumin, no? So ano itong pili milk, sir? So yes po, ang pili milk ay new addition po sa sinasabing plant-based milk products natin. Maihahanay po siya sa kaparehas ng almond milk, soya milk, oat milk, at iba pang mga galing sa legume nuts and grains. So yun po ang importansya ng pili milk. So galing so ano ito to, parang parehas na dun sa nabanggit mo kanina, sir, yung soy, kasi yung pinaka-common sa mga plant-based na milk is yung soya milk, di ba, sir? And at the same time, yung kagandahan nito, na-discover na natin yung sariling atin, yung pili milk, di ba, sir? Yes po, sir. Ang ganda pala nitong paano po ito na-develop ng yung SDPDC, ang pili milk, sir? Okay. So by the way pala, ang SDPTC or Sorsogon Dairy Production is under the Department of Agriculture po, na nakatayo po doon sa Sorsogon since 1964 pa po yun. Okay? Tagal na, sir. Actually, nadadaanan ko yan every time na papabalik ako ditong Legazpi kasi ay masorsoganan din. Ang laki talaga ng farm nyo, sir, dyan sa Sorsogon. Yes po. Na-conceptualize ang pili milk sa support po at sa panawagan po ng ating ahensya, and of course nung Sorsogon Peli Development Board na i-boost po yung pili industry sa Sorsogon and sa buong region. So kaya po na-craft po itong project na ito during the COVID-19 pandemic. Wow. So during COVID-19, ang dami nating na-discover nung mga panahon ng pandemic, sir, ano? Oo. At ang nag-support dito ay ang DA-BAR or the Bureau of Agricultural Research, at ang nanguna po ng research na ito ay si Ma'am Agnes Espinola at si Rose Formento at si Dr. Henry Lin. So sila po ang nanguna. Ipinagpapatuloy lang po ng inyong lingkod ang Pili Milk Project sa Sorsogon. So grabe, ang dami pala nating dami pa lang naunang nakadiscover nito, and hopefully lumago pa yung industry natin dito, sir, sa pili milk. Yes po. So ano po ba mga benefits at potential ng pili bilang gatas? Masasabi po natin na siya ay isang high calorie, low carb drink. Makakatulong siya sa pagpadagdag ng enerhiya. Tapos po, alam naman natin na ang fat component ng pili ay monosaturated fat, which is healthy fat. So therefore, ito po ay potential consideration natin na siyang gamiting alternatibo aside po doon sa gatas ng baka.
So maganda ito, no, kasi yung iba nating mga kababayan, sir, yung iba nating mga ka-agree, mayroong tinatawag na lactose tolerance ba yun, or tama ba ako? Yes. Oo, Yes. so maganda itong alternatibo, sir, ano, kumbaga alternatibo sa gatas ng kalabaw or yung mga powdered milk, sir. Yes po, sir. Yes. So, ano po pala yung ano, yung mga meron na po ba kayong parang nutrition facts tungkol diyan, sir? So mayroon na din po, may analysis po tayo dyan. Meron po siya na, of course, protein, and then meron po siyang vitamins. So yun po. And yun sir. So mayaman siya sa protina. Oh, Yes, since sir. siya pili nut ang kagandahan nito ay bagay ito sa mga bodybuilders natin, yung mga nagji-gym. Itong Yes, sir. pili milk. Makakatulong to sa pagpapalakas at pagpapalaki pa ng kanilang mga katawan. No po. So, ano na po ba yung update natin tungkol dito, sir, sa pili milk? So sa ngayon po, sa tulong po ng aming chief na si Doc Tin, tayo po ay nagsagawa ng mga proposal para po ma-submit ito sa DA Bar at sa ibang mga ahensya para po mapagpatuloy yung pag-refine or yung pag-improve ng PhilMilk. Ngayon ay tuloy-tuloy pa ang pakikipag-ugnayan natin sa mga identified farmer cooperative gaya ng Barcelona para sa technology transfer. Meron din inquiries from interested individuals and groups on possible partnership for continued exploration of and the composition of the product. And of course po, itong product po ay na-launch na 2 beses sa SM Sorsogon, tapos doon po sa CDO during the National Agriculture and Fishery Technology Expo doon sa CDO. Sponsored din po ng DA Bar. So ang layo na pala ng aabot ng ating pili milk. Nakarating ng tama, sir, CDO Cagayan de Oro? Yes po. At yung Barcelona mismo, Barcelona Cooperative, ngayong December, magi-start na po sila ng production. Kami din po sa sa dairy, meron din po kaming tinda po doon, 55 pesos po yung isa. Murang-mura lang din. Halos magka-presyo lang din doon sa pinabenta niyo dyan, sir, na na cow's milk. 200 pesos, Ay, 200 ml po ang ang kanyang So, grabe, mas pala, very affordable na din pala itong ating pili milk. So, anong mga institution po ang katawan ng DA sa pagpapaunlad ng pili milk bukod po sa Barcelona Development Cooperative? O tama ba ako, sir? Barcelona Cooperative po? Yes Okay. po. Ang institution naman ay katuwang ng DA po ng project ay yung mga funding agency po natin, DA Bar, at ang of course other LGUs na ipinapahayag din ng support and future endeavors of the product. Of course, si Mayor Esther Hamor ay sobra po ang support niya sa pili milk na ito kasi isa po siya sa mga panauhin natin nung pag-launch sa SM at saka ang ating butihing Director Junel Soriano ng DA Bar noon, and of course yung Assistant Director natin na nag-retired na si Director Gary Madrid. So, and of course, marami pa po na mga partner, especially po yung mga state colleges and universities na nagkakaroon ng mga OJTs po sa atin. So, naway tuloy-tuloy pa yung paglago nito, sir. Saka, ang kagandahan nito, kasi yung Sorsogon is literal na, kasi ang alam ko, ang Sorsogon ang pinakamalaking supplier ng pili sa Bicol. Tama po ba ako, sir? Yes, based doon sa pag-aaral po ng Sorsogon State University, Sorsogon is the #1 producer of pili and region in the Philippines. In the Philippines din pala. Grabe, nakaka-proud maging Sorsoganon. At the same time, makakatulong ito sa ating mga pili farmers, sir, no, di ba? So, kapag naging in demand ito sa market or tumaas yung demand, siguradong mapaparami pa lalo natin yung ating mga pili sa Sorsogon. Yes po. At ang Albay din po ay nagtataguyod din ang BIO, ang Bicol University, yung tinatawag po nila na Pilinizer. Ito po ay pinangunahan ni Dr. Maris and of course ngayon ni Dr. Lester, siya na po. So yun,
maraming mga advokasya patungkol sa pili. Hindi lang po sa Sorsogon, hindi lang sa sa atin, sa buong sa buong Bicol. So At talagang ang sige po. maganda po dito, sir, Mm. nung pag-abroad po ng ating direktor na si Director Rodel Tornilla at Ma'am May de la Peña doon sa Europe, Mm. nagsagawa po doon ng mga expo at mga forum Mm. na marami po ang demand ng pili. Kaya nga pinapaigting ng ating direktor na magsagawa ng mga pag-aaral kung paano mapaganda yung self-life ng pili para po madala po talaga ito doon sa Europe. So yun po, yun ay isa sa mga pinakamagandang travel po na i-senior sa amin ng aming Director Del Tornilla. Nabay madiscover na natin para marami pang mga lugar ang makakaabot nitong ating Pili Milk. So, ano pa ba yung mga organisasyon ang nakalaang mag-commercialize ng Pili Milk, sir? Ang binigyan po natin ng ng techno-transfer nito or pagsagawa ng teknolohiya ay yung Barcelona Development Cooperative nga po. Magsisimula po sila ngayong December po. So good, looking forward dyan sa Barcelona Development Cooperative para mapaganda pa nila, maibenta nila ito sa market, itong ating Pili Milk. So, ano na po yung estado ng production ngayon, sir? At saan po ito mabibili? Sa ngayon po, mabibili po ito dito sa Sorsogon Dairy Farm. Subong lang po muna ito mabibili. Unless po na ngayong December, mag-produce na po ang Barcelona Development Cooperative. So doon na po yan mabibili. At magsasagawa po tayo ng linkage doon sa SM. Oo, maganda yan para alam naman natin sa mga mall, maraming tao palagi. So pag nakita nila yan, parang magkaka-interest ba sila? Ano bang lasa ng Pili Milk? Kasi pag kumakain talaga ako, sir, ng Pili, parang parang nalasaan ko talaga yung gatas And at this time, parang natuwa ako kasi, parang dati parang na-imagine ko lang to or pero in reality na pala, may Pili Milk na pala, sir. Oo, tsaka marami na po din naghahanap-hanap sa SM, lalo na po yung mga friends natin sa Manila and other regions. Actually po, last time, nagbisita po sa atin yung mga taga Region 1. So, pinatikim po natin sila ng mas Pili Milk. So, anong reaction nila, sir, nung natikman nila, sir, yung... Napakasarap, sabi nila. Wow, parang gusto ko umuwi ng Sorsogon. Anyways, balikan ko lang yung question. Ano yung estado ng ating production ngayon ng Pili Milk, sir? Ang production po natin ngayon, siyempre naman po, nasa pangangailangan pa lang po ng ating mga customers. So, more on for commercialization na po tayo. So, hopefully, itong Barcelona ay talagang tuloy-tuloy ang pag-angat doon sa pag-produce ng Pili Milk. Naway tuloy-tuloy nga nang sa gayon mapaganda pa natin yung ating Pili, hindi lang yung Pili mismo, pati yung Pili Milk kasi kapag naging in demand to sa market, sigurado dadami rin ang production ng ating Pili. So kamusta na magiging income ng farmers na nag-engage sa production ng Pili Milk? So based po doon sa pag-aaral po nila, yung 1 kilogram ng Pili Nut, makakaproduce po yun ng 55 to 60 bottles. So sabihin po, ang 60 bottles times 55, magkakaroon siya ng ganoong income. And ang based po doon sa computation ng return of investment po, ito po ay nagkakaroon ng return of investment na nagre-range ng 36 to 37%. Mataas yung ROI, so malaking kita rin ito sa ating mga magsasaka, lalo na kapag miyembro sila ng mga organisasyon or cooperative, lalong makakakuha sila ng malaking income, sir, na po. Yes po, and of course, itong Pili Milk ay supported po ito ng Pili Development Board ng Sorsogon na pinapangunahan po ng ating presidente ng Sorsogon State University na si Dr. Gigi
So, buti na lang katuwang din natin ang ating mga state universities para suportahan itong programa. Opo. So, ano na raw po yung material na kailangan at saan maaaring magbenta ang mga farmers ng mga raw materials na ito po? Ng pag-meeting namin ng Barcelona, pwede po kayong magpabili ng mga fresh nuts doon sa kanila. Kasi po ang ginagamit po nito ay fresh nuts, sir, hindi po yung mga old nuts. Yung parang yung mga bagong ani or bagong kuha sa puno, hindi yung mga binilad. Opo, oo. Tapos ginagamitan din po natin ito ng yung pag-associate ng water at saka yung natural sweetener at saka yung stabilizer. So yun pala yung raw material na kailangan, hindi yung binilad, yung bagong kuha sa puno. And saan natin ulit, sir, maaaring ibenta po yung mga raw materials? Pwede po kayong magbenta sa Barcelona Development Cooperative. Pero siguraduhin po na fresh nuts ito. Okay. So, may nag-check din na ito sa kanila po, ano, sir? Yes po. So, ano pong future plans ng DA, ng inyong ahensya po regarding dito sa Pili Milk? Alam mo naman po na ang Department of Agriculture ay talagang sa pangmalawakang pagtulong sa mga magsasaka and of course doon po sa pili producers na umasenso po ang buhay nila. Kasi nga sabi nga ni Sir Putoy kahapon doon po sa aming year-end review ng mga programs ng DA, ano ba ang naging impact ng ating mga trabaho? Ano ba ang naging problema ng ating mga trabaho? So yun po, kumbaga, yun ang directions. Nagiging holistic po ang directions ng ating mga programa sa Department of Agriculture. And ang isa po sa mga adhikain talaga ng departamento ay mapaunlad ang mga magsasaka. So talagang napakagandang napakagandang plano ng DA, especially para sa ating mga magsasaka. Kasi mahalaga yung role ng ating mga magsasaka, di ba, sir? Kasi sila nagpo-provide ng pagkain natin. At the same time, pag wala sila, alam nga na magkanya-kanya tayong tanim, di ba? Pangit yun. So, anong mensahe natin sa mga pili farmers? Ang mensahe lang naman natin sa mga pili farmers ay ipagpatuloy ang pag-produce ng pili, and at the same time may mga training din po na binibigay ang DA at ang other institution gaya ng DOST at State College na mapalago po ang produksyon ng pili dito sa Bicol Region. And sinabi ko na nga po kanina na ito po ay supported na advocacy ng pili ng ating butihing direktor na si Rodel Tornilla at ang dalawang assistant director po niya. So sige, by the way, napakaganda ng plano natin sa pili and sa Pili Milk, and hopefully maging matagumpay ito sa mga susunod na araw. Bueno, magbabalik muna tayo, sir, kasi mamaya pag-uusapan naman natin yung mushroom, yung kabute. Tama ba ako? Mushroom. Sige. Pero mga kaibigan, magbabalik po kami. Pakilipas lang po ang ilang paalala dito sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kanin. Let's be responsible. Let's be responsible.
makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na, makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo. Nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yun, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Impormasyon at sari-saring kaalaman. Tayo ba'y nagbabalik sa ating Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas, mga ka-agri. Ito naman, pag-uusapan natin yung patungkol naman sa mushroom. Oo, nagbabalik sa linya si Sir Pedro Oliver. Sir. Good morning po again and good morning, Bicolandia. Good morning. So, ito, panibagong pag-uusapan naman natin ngayon is tungkol naman sa mushroom. So, alam na natin yung mushroom, naririnig ko yan sa mga parang mga social na kainan or parang ganyan, diba? Parang pag narinig mo yung mushroom, parang mahal, no? Ano po ba yung programa ng DA sa mushroom at ano po yung benefits at potential ng mushroom po? Okay. Ang mushroom po ay nilunsad ng Department of Agriculture under the RICE program and under the Palayamanan program. And ito po ay nagkaroon ng pag-aaral at mga plano at ilunsad po ito last 2013 at yung mga previous director po natin ay pinangunahan po nila at ang inyong pong lingkod ay pinangunahan din ang sasagawa ng programa or teknolohiya sa mushroom. So marami pong benepisyo ang mushroom
Especially po yung mushroom is rich in vitamins and minerals. So mayaman din pala, napakasustansya ng mushroom. Oo. Kailan po nagsimula itong mushroom industry sa Bicol at ilan na po ang nag-engage sa mushroom production ngayon na natulungan na ng DA? Okay, ang mushroom production sa Bicol ay nag-start since 2013 and 2014 marami na po ang mga nagsagawa ng mga community-based. Pinangunahan po ito ni Mr. Rasiles ni sa Iriga City at saka ni Ma'am Malu Rasiles. So sila po ang nanguna ng project sa Bicol. So ngayon, base po sa kanilang pagtatala, sila po ay within 4 years of implementing the project ay nakapag-ani po sila ng 446,000 pesos na income. So yun po yun, 4 na taon. So kung baga, mapapatunayan po talaga natin na ito po ay additional income ng mga farmers. Kasi tumutubo, parang nakikita ko sa mga nagtatanim ng mushroom, parang konti lang yung lugar na kinukonsume niya, sir, di ba? Yes po naman. Ano po ito? Kumbaga, minimal space ang kailangan, hindi naman gaano napakalaki. Depende po sa iyong directions ng inyong magbi-business ka ba? Or magkakain ka lang ba ng mushroom? Pang-ulam mo lang ba ito? So ganun po ang mangyayari ng iyong plano, kung ano po ang plano mo. So, sir, kasi nung mga, kaya pala, di ba nabanggit mo kanina, 2014 nag-start itong ating mushroom production dito sa Bicol. And kaya pala nung high school ako, paunti-unti may nakikita ko, nagbebenta na yung mga mushroom or mga parang chichirya na mushroom. Tama ba, sir? Yes po, mushroom chicharon. Marami na pong products na di-develop. And ito po ay pinangunahan ng ating katrabaho, the late Miss Arlene D. Asis po. Na po muna sa pag-develop ng at least 21 byproducts of mushroom in the Bicol region. So talagang dami pa natin madidiscover, dito sa mushroom. Daming potensyal pala ng mushroom. So, ano po ang maaring mapagkuha ng income na sa pag-aalaga po ng mushroom? So, for example, yung mga mushroom grower natin sa Kamsur, Albay, and Sorsogon. And actually po, sir, mayroon na po tayong asosasyon ng mushroom. Ito po ay na-registered sa Security of Exchange Commission, ang Bicol Entrepreneur Association for Mushroom or ang BEAM, at ito po ay na-convert na into cooperatives or tinatawag na po natin na BMAC. So ngayon, sila po ay nagpo-produce ng mushroom bags na pinagbibili, tapos nagpo-produce po sila ng mushroom fruits. And at the same time po, sila po ay nag-produce din ng mga value addition gaya ng sabon, gaya ng mushroom chicharon, at mga krupix, gano'n. So yun po ang pinapularize po nila. May krupik na din pala yung mushroom, tama ba? Yes po, napakasarap. At pinangunahan din po ito ni Ma'am Mary Jane Salamanque. Si Ma'am Mary Jane Salamanque ang president ng BEAM. At ang president naman ng BMAC ay si Ma'am Nobs Condat ng Legazpi City. So, ang ganda pala ng ang daming produkto ng mushroom. Okay, balikan ko lang yung unang question. Ano po yung maaaring mapagkuhaan ng income na sa pag-alaga po ng mushroom, sir? So yun po, yung fruit bags. Kasi yung fruit bags, pag bibili po nila yun ng 40 to 45 pesos. And then po, yung mushroom fruits, ang kilo po ngayon ay 60 pesos yung 1/4. Kasi ini-strategize din natin na huwag sabihin 1 kilo is 240 or 250 kasi namamahalan yung ating mga buyer. So yung marketing strategy din po natin yon. At yung yung DA sobre ang support ng mushroom, especially po ang ating direktor at mga programa gaya ng sa organic. Si Ma'am Nene Losa nag-support din po sa atin at yung SBCDP program at yung NUPAP. So, napakalaki ng tulong po nila sa atin. Napakalaki ng... or parang sa presyo kasi parang malaki yung makukuha ng ating mga farmers. Saka yung isang kilong... I think yung isang kilong mushroom, sir, malaki na marami na yan, sir, di ba?
Pag prinito mo kasi yun, nag-aabot na lang yun ng mga 150 to 180 grams. Oo, kaya pala lumili. Oo. Sabagay, kasi ganun talaga yung nature ng mushroom din, ano po. So, so ano, nasa na nga ako? Ito pala, madali lang po ba ito or kailangan po ba ng training sa pagtatanim po ng mushroom? Of course naman, yung mga walang kaalaman, of course, marami na po tayong na-train, gaya sa Kamsur, gaya sa Sorsogon. Meron po tayong existing sa Sorsogon, yung Kabidan Women's Mushroom Association. Sila po ang nagtatanim doon. Madali lang po itong i-produce. In 1 month, magbubunga na po ang mushroom. Wow, mabilis lang pala, sir. So, para ka rin nagtrabaho ng isang buwan, tapos at the same time, after halos isang araw na siguro ipoproseso mo yung mushroom, is benta mo na, yun, may income ka na, sir, di ba po? Oo, mga 25 days, magbubunga na siya to 30 days. First planting na po yun. And ano po, ito po ay kino-considered climate resilient commodity. So kahit tala may anong mang sakuna, kayang makasurvive ng ating mga mushroom. Itong kagandaan, sir. Yes po, kasi kahit ilagay mo lang po ito sa kwarto, mamumunga po ito. Ay, kahit saan, kahit saang sulok. Oo. Basta mapresko. Basta mapresko pala. Kasi ang requirements ng temperature nito is 21 to 28 degrees centigrade. So, 21 to 28, pero medyo malamig. Parang mapresko lang. Kumbaga, pinahinang aircon, kumbaga. Ayan. Parang ganun po. So, paano po mag-start sa mushroom business po? At ano po yung mga requirements? Ang unang start muna nito, dapat kung hindi mo alam, mag-train ka muna. And kung alam mo naman, makipagsangguni ko po dito sa amin sa DA5 Bicol, sa Regional Mushroom R&D Center. At kami po ay may free tips at mga free spoon na pinapamigay, and minsan pinapagbili din, and minsan din po may mga free mushroom kits din po tayong pinagbibigay. And hopefully by 2025 makahingi na naman po tayo ng support doon sa mga programa na talagang sobrang suporta sa atin. Napakaganda nitong plano natin sa mushroom. So, ano po ba, nabanggit natin yung mga requirements? Ano nga ulit yung requirements, sir? Sorry, na-distract ako sa Mag-training po muna siya kung wala siyang alam sa mushroom. And kung mayroon naman siyang alam, makipagsungguni na lang sa amin. And pwede namang mag-contact sa ating Facebook or sa messenger ko. Pedro Oliver po ang messenger ko. So, i-contact lang natin si Sir Pedro Oliver para kung may mga inquiry tayo regarding dito sa mushroom. So, sa raw materials, sir, ano yung mga kailangan or sa pag-start ng business na mushroom? Napakadali ng raw materials. Gagamit lang tayo ng rice straw and of course, yung mga kusot dyan sa paligid-ligid natin. So, yan na po ang ating ano. And aside po nitong white oyster mushroom, mayroon din po tayong Bolbariella mushroom. So ito po ay pinapangunahan din ng ating kasamahan doon na si Ma'am Angie Piña-Serrada. So iba-iba yung marami palang variety itong ating mushroom. Ano po? Yes po. Actually, we have 14,000 species of mushroom in the world. Diyan sa 14,000 na species ng mushroom, ilan ho yung sa tingin natin yung nakakain or pwedeng kainin? Base sa pag-aaral, more or less mga 100 plus, gano'n. At dito naman sa Bicol, sabihin na natin mga 5 to 7 ang kinakain po natin. So talagang doon lang tayo sa mga kinakain. Kasi pala napakaraming species and may kukunti lang pala yung pwedeng kainin. Yes, kasi delikado yan may mga delikado. May mga poisonous mushroom tayo po, gaya ng Amanita species or yung sinasabi po natin na mushroom death cap. Yung mga nakikita natin sa paligid, ano? So iba yung mushroom na basta-basta tumutubo kaysa ano talaga natin, sir? Pinoproduce, kumbaga. Yes po naman. Malayong-malayo kasi. At ang masasabi lang natin sa mushroom, napakasarap talaga ng mushroom. At ito po ay pampalakas ng katawan ng mga kalalakihan. Naku, garang gusto ko yan kasi medyo nangisina minsan. Naka-stress na. Ganun talaga. Anyways, ano pa yung mga produkto ng mushroom? Anong mga produkto ng mushroom na
ang nasa merkado ngayon po? At saan particularly mabibili? Okay. Sa mga malls po, mayroon na po tayong mushroom chicharon. So yun po ang popularized po kasi na ipinagbibenta ng ating mga growers. Especially po si Mr. Espirito, na June Espirito ng Naga City, nakapagpa-FDA na po siya ng kanyang mushroom chicharon. Kaya bongga na ito. Ipinagbebenta na din po niya doon sa mga nasa abroad na mga, kumbaga may mga contact siya, mga pinsan-pinsan niya, ganon, friends, yon, nakapagpadala na po siya doon. So sa mga malls, meron din pala nitong mga mushroom chicharon. Sa kagandahan, especially po sa mga Robinson malls, mayroon po siya. So maraming maganda pala itong mushroom. Saka ang kagandahan, di ba parang maraming ang health benefits compared sa mga chicharon na talagang from fat ng mga hayop, sir. Yes naman po. Yes, tama ka naman po doon. Kasi sabi nga nito, ito ay plant-based. Gaya ng peeled milk. Gaya ng ang dami pa lang sir, ang ganda ng pinag-uusapan natin ngayon. Parang mamaya hanap ako ng peeled milk dito sa Albay kung meron man, or din ng yung mushroom chicharon. Yes. Nag-crave tuloy ako. So, sir, hanapin mo si Ma'am Nobs Kundat diyan sa Taytay, Taytay, Legazpi City. Taytay, tama ba yun? Taytay or Baybay yata yun. Or basta, mamaya, hanapin natin. Taysan! Okay na yun, sir. Sa Taysan, Legazpi City. Ano pala sila? Sige. Try natin hanapin yun mamaya kung mahanap natin. So, sa mga interesadong mag-avail ng training at spawn, ano po yung mga gagawin po? Punta lang po kayo sa DA5, magpalista kasi tinitipon muna po natin yung mga clients, walk-in clients. Halimbawa, makasampu tayo, makalima, pwede na po tayo mag-conduct ng training. Free training po ito, ha? Free. Libre. So, ano ito, sir? Saang DA5? Kahit saan po bang regional office po? Hindi po sa amin lang sa DA5. Sorry. Opo. DA5. Yung mga taga Sorsogon doon na lang sa amin sa Sorsogon. Okay. So mga field offices dito sa Bicol, kumbaga. Pwede rin po magpaano na lang, magpasabi na lang po. Kumbaga mas magandang mas marami para sabay-sabay matuto nitong ating sa pili. At saka kumbaga sa pagkain mo na lang po, makakatulong na po ito sa pagtaguyod ng pamilya. Kasi malaki nga yung nito income. Oo. So sir yung mensahe po natin sa ating mga mushroom producer at the same time sa mga interesadong mag-produce ng ating pong mushroom? Unang-una, yung mga mga dating mushroom growers na lumago na at medyo nag-asenso na sa mushroom business. Pagpatuloy lang po ninyo yon, and sana po tulungan po ninyo ang Department of Agriculture sa pag-institutionalize ng technology na ito kasi hindi naman po ito talaga kaya ng Department of Agriculture lang. So dapat katulong natin yung mga private institutions and other institutions dito po sa ating lugar. And at the same time, yung mga gusto naman, mga interested, just call us and nandito lang po kami para tumulong sa inyo para kumbaga matulungan po kayo pag-engage dito sa business ng mushroom or sa pag-cultivate po ng mushrooms. Sir Pedro Oliver, maraming salamat po sa pagbigay ng inyong mga kaalaman at the same time sa pagbigay po ng oras na sa atin ngayong umaga po. Thank you very much and thank you kay Ma'am Lovely and thank you sa inyo. Thank you, sir. God bless. Thank you. Yamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. At yun po mga kaibigan, si Sir Pedro Oliver. Siya po ang Superintendent ng Sorsogon Dairy Production and Technology Center. At siya rin po ang mushroom focal person ng DA Bicol. So ang ganda na pag-usapan natin, dalawa. Pili milk and mushroom. Ang laking potential pala ng ating mga produktong ito. Siguradong makakadagdag ng hanap buhay sa ating mga magsasaka. Ano po? At sa same time, sa mga negosyante rin, mga interesado, magandang usapin ito. Balikan nyo mamaya yung ating Facebook Live. Kasi nabanggit doon yung mga requirements,
ano yung mga kailangan, and yung training, ito pinakamaganda, libre lang yung training na binibigay ng DA. So kinakailangan lang may kasama, minimum of 10, o pwede sobra sa 10 mga kasamahan. Pumunta kayo sa DA para magpa-schedule ng libreng seminar patungkol or libreng training patungkol dito sa pag-produce ng mushroom. And sa mga pili farmers naman na gusto mag-produce ng pili milk, kaya mag-contact lang, magsangguni lang kayo sa DA Bicol patungkol dito. Pero mamaya sa bantay presyo, talakayin naman natin yung bantay presyo. Bibigay tayo ng update sa lagayin or sa presyohan ng ating mga basic or mga binibili natin pang araw-araw sa mga public market. Magbabalik po ang programang Usapang Agrikultura. Makalipas lang po ang ilang paalala. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada hektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat hektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain. Responsible. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang aba kada nito. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino.
Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo. Nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yon, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
Anyways, mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating programang Usapang Agrikultura. So, mayroon naman nagka-problema sa ating supply na kuryente. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa sa mga oras na ito. At punta na tayo sa ating bantay presyo. Ano po? So, ang presyuhan, ito yung pinakahuling update ng ating Department of Agriculture base sa kanilang monitoring kahapon, November 27, 2024. So, ang presyuhan po ngayon ng well-milled rice sa Bicol region ay naglalaro sa 50 hanggang 54 pesos ang bawat kilo ng well-milled local rice. Dito naman po sa pork liempo sa karning baboy, naglalaro sa 280 hanggang 340 pesos ang bawat kilo ng karning baboy. Ano po? And sa tilapia, sa mga isda naman, naglalaro sa 160 hanggang 200 pesos ang bawat kilo. Sa galunggong naman po, 180 hanggang 240 pesos ang bawat kilo. Sa isang buong manok, whole chicken, 190 hanggang 220 pesos ang bawat isang buong manok. Sa bawat piraso naman ng medium size na itlog, naglalaro sa 850 hanggang 9 pesos ang bawat piraso. So, dito naman sa ampalaya, naglalaro naman po sa 160 hanggang 240 pesos ang bawat kilo ng ating ampalaya. Ano po? And, ang tawag nito? Sana nga tayo sa Petchay Native, 100 hanggang 180 pesos ang bawat kilo. Sa kamatis, 160 hanggang 200 pesos ang bawat kilo. Sa repolyo, naglalaro sa 120 hanggang 160 pesos ang bawat kilo. Sa Petchay Baguio, lalaro sa 120 hanggang 160 pesos ang bawat kilo. Sibuyas, red onion, 100 hanggang 160 pesos ang bawat kilo. Brown sugar, asukal, 66 hanggang 80 pesos ang bawat kilo. At sa cooking oil, mantika, 90 pesos hanggang 102 pesos ang bawat litro ng ating cooking oil. Yan po ang ating pinakahuling update sa ating bantay presyo mula sa Department of Agriculture. Magpapaalam po ang ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Naga, Sir Chris. Mga ka-agri, salamat po sa pagtutok sa programang Usapang Agrikultura at din po ng Department of Agriculture Bicol at ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region, sa Naga City, sa Albay at sa Virac, Catanduanes. Sa muli, ito po si Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga. Sa muli, isang magandang umaga. Thank you so much, Sir Chris Novello, sa pagsama sa atin ngayong umaga and sa mga kasamahan din natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga and Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. Kaya Sir Rodolfo Kim, ang ating tech dyan sa RP Virac. Thank you so much po. And sa lahat ng mga nakatutok na sa atin sa Facebook Live, Elver Arango, good morning. And maraming salamat sa pagsubaybay sa ating programang Usapang Agrikultura. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa production team, Jay Amolarte, Joshua Bustamante at Sam Balindan. Kasama rin po sa rangalan din po ng aming station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. By the way, good morning, Ma'am Novelia Guarin. Good morning po ng DAB Call. Ako po si Paul Hapins. Magandang umaga. See you tomorrow. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.